Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Sa wakas ay nagkaroon na ng kaganapan matapos ang controversial na pag-ambush kay Marcoleta. Ayon sa mga unang ulat, tinukoy ng ilang saksi na may kinalaman umano si Soto. Agad naman nanawagan ang publiko na magkaroon ng patas at malalim na investigasyon hinggil sa pangyayari. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa likod ng tangkang pananambang kay Marcoleta. Ilan sa mga residente sa lugar ng insidente ang nagsabing nakarinig sila ng magkakasunod na putok ng baril. Kaagad naman rumusponde ang mga otoridad upang siguraduhing ligtas si Marcoleta at ang kanyang mga kasamahan. Sa isang panayam, iginiit ng mga opisyal na hindi pa kumpirmado ang pagkakasangkot ni Soto. Sinabi naman ni Soto na wala siyang kinalaman sa naturang pangyayari at handa siyang makipagtulungan sa mga investigador. Dahil dito muling nabuhayan ang mga isyu ng politika at kapangyarihan sa pagitan ng ilang personalidad sa pamahalaan. Ayon sa mga taga-subaybay, posibleng may malalim na ugat ang sigalot na ito na hindi pa inilalantad sa publiko. Pinatibay ngayon ng mga investigador ang ebidensya bago maglabas ng formal na pahayag. Ilan sa mga grupo ng mamamayan ay nananawagan ng transparency at hustisya sa insidente. Patuloy na binabantayan ng media at netizen ang bawat update hinggil sa kaso. Samantala, nananatiling tahimik ang ilang mga politiko na konektado sa parehong kampo ni Marcoleta at Soto. Ang buong bansa ay umaasang malalaman ang katotohanan at mapanagot ang mga tunay na may sala sa lalong madaling panahon. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Testigo are not the most guilty. Yan, oho. Yun ang requirement. Pagkatapos meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi na magsosoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krami? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong sana. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling manghiram din ang Senado. Ako lang hindi ako nanghihiram. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Yun po ang kanyang katwiran ako pa yung Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya
sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oho. 2:15. Oho. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Oo, ako Yun na. pa yung ano. O, palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. O, hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Oo, sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Eh tayo naman, hindi naman tayo palawa. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares lang yun naman. Ang gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Eh, ang Senate Pasay City. Oho. O, sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo ay reasonable tao. Yun. Ano mangyayari dito, Sen, kung eto, wala na yung commitment eh, nabibigyan ng State witness. Oo. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin Ang dito, batas ay batas. ang ibig sabihin dito, Sen, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, Opo. sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi kasi na, wala ang dami na yung binanggit na pangalan Oo. eh. Eh kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection eh. Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Naku, pero ako naman naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na lang pala kayo. Niyaya kayo magmerienda. Napag-usapan niyo na paano aayusin. Anong niyayang magmerienda? Kasi doon nababasa halika kayo. Magmerienda na lang tayo. Di ba nung nagtatalo-talo kayo sa custody. Sa custody. Kasi... magkukus tayo, sabi niya. Magkukus na tayo. Ito kasi si Senator Jingo, yung gulo talaga eh. Dinig doon sa eh. Anong nalaman nyo nung pagkatapos nun? Nagkukus na lang ako kayo. Siguro sabi ko naman... Hindi nagkukus sila. Nagkukus kami rito. Hiwalay kami. Hiwalay ho ba? Akala ko pa nagmerienda kayo. Hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. Sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga maginoo. Pare-pares naman tayong mga senador. Nung una yata, si Senator Jingo, akala niya doon siguro yung puntahan. Doon siya pumunta. Kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Kasi nahanap ko rin siya eh. Siya nag-privilege speech eh. Tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka, kumakain ng spaghetti. O siguro nalaman niya, nasan kayo makasama ko. Nagtanong-tanong, nandun sa kami, pinuntahan kami. So, may hiwalay silang caucus, may hiwalay kaming caucus. Pagka ganyan, Jen, parang nawawala na ng di ba? Parang lumalabo na may makakasuhan dito kapag humihina yung nawawala ng loob yung mga tetestigo. Di ba? Sayang naman. Pero anyway, Sen, ilatag natin kasi meron tayong Vox Populi sa araw na ito at nang sa ganun ay makapagbigay din po ng komento ang ating mga kababayan. So mga kareaksyon, narinig po ninyo mga kareaksyon, napakatapang pong sinabi ni Senator Marcoleta na itong si Tito Soto, talaga hindi po niya alam ang kanyang sinasabi. Ito na.
Manila. Ito na po mga kareaksyon. Ibagsak si Marcos! Babagsak! Iskolar ng bayan! Budget sa edukasyon! Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Ba't nandiyan si Jinggoy? Hindi naman si Jinggoy sinabi nila eh. Si Saldi ko, ba't si Jinggoy? Tuloy. Magnanakaw si Dino, Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Ba't nandiyan si Joel? Di ba si Saldi ko sinabi, hindi naman si Joel? Tuloy. Ba't nandiyan si Joel? Magnanakaw si Joel. Jinggoy magnanakaw. Ba't nandiyan si Jinggoy? Nasa si Saldi ko? Si Don Gonzales, mga tropang tropang kurakot. Jinggoy magnanakaw. Jinggoy magnanakaw. Magnanakaw si Jinggoy. Nako mga kareaksyon, sinama po si Jinggoy tsaka si Joel ng mga taga-UP. Pero alam po ba ninyo kung saan ako natuwa doon? Hindi po kasama si Sara Duterte. Ayan ang sinasabi ko, nagigising na po yung mga kabataan. Pag kumakanta na po sila ng ganyan sa kalsada, delikado na yan. Wala si Saldi eh. Si Saldi ko, wala si Saldi ko eh. Tawagan natin si Paras Kaparas. Kailangan niya magpaliwanag ba't wala si Saldi ko. Mga kababayan, ako po, alam na alam ko, kasi kumpari kong buo si Martin, kumpari kong buo si Saldi ko. Alam ko silang dalawa. Hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Saldi ko. Hindi ko lang sasabihin ngayon at the proper forum, sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan nila. Ang mga personal witness na hindi pwede i-deny ni Martin na si Saldi ko, tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldi ko kung walang pahintulot kay Martin Romualdez. Yun. And I will say that with evidence in due time. Mayroon po akong mga nilapit na mga congressmen na humingi at sasabihin ko po yon later on. So, yun lang po. Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Itong dalawang bilyar, napaka-traidor nito. Alam mo, malaking tiwala ko dyan kay Manny Villar at kay Cynthia Villar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 1998, nung tumakbo si Villar, walang-wala yan. Bankrupt na yung kumpanya niya. Pero tinulungan namin maging speaker. No? Bankrupt na daw yung kumpanya niya noong 1998. Tinulungan nila maging speaker, yumaman ulit. Magandang araw po muli mga kabansa. Tuloy natin dito mga kareaksyon, tuloy natin dito. Yung mga bilyar, ano daw sila, mga traidor. Napakasakit po nun mga kareaksyon, mga bilyar traidor. Kayo ay nasa iparas kay paras. At ito ang inyong lingkod na Ado Paglinawan na nagbubungad ng pagbati in behalf of my kaibigan Eli Saludar. Magandang araw po, ako po si Eli Saludar. Si Secretary at kanyang bisita ngayong araw. Magandang hapon po, Paring Ado, Paring Eli. Magandang araw naman sa ating lahat ng mga mahal na mga kababayan sa iba-ibang parte ng mundo, mga OFWs,
na nagsisikap para may maipadala sa kanilang mga pamilya. Kayong mga naghihirap dahil sa kabulastugan itong Marcos government na sobra-sobra na ang pagnanakaw sa pera ng taxpayers. Ito po, kasama ko ngayon, or kasama namin ang aking kaibigan na dating PACC Commissioner, Attorney Manuelito Luna, andito ngayon, guest namin sa ating programa. So, magandang hapon muli. At ito, paring Eli, anong sasabi mo? Pag-usapan natin yung nangyaring kudita dyan po sa Senado at habang nasa kasagsagan ng pagdinig o hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay nabuo yung pagpipirma at nakusan 14 ang pumirma pabor na mailuklok si Senator Tito Soto na maging Senate President. So, 15 valid sila lahat. So, ipakita natin yung mga bumoto, Sek, at isa-isahin nga natin, Sek, ikaw tignan mo kung iba bakit bumaliktad, di ba? At nalipat yung mga nilang suporta at tila nagutas sa Duterte Blackie. Sige, panoorin natin. Ayan, Sek, yan na. O yan, yan naman talaga, karamihan dyan ay mga may utang na loob kay Duterte. Kay Marcos. At bago yan nangyari, tila nag-meeting si Soto at saka si Marcos. Mayroon tayong ipapakita na video mamaya. Na talagang ang nangyayari dito ay hindi talaga dahil popular or famous or may hatak si Soto, kundi gumalaw talaga si Marcos Jr. Kasi nakikita niya na kung magpatuloy si Marcoleta, maraming masasagasaan na mga pinoprotektahan ni Marcos. Siguro maganda. Mamaya, iunahin mo natin yung video na sinasabi mo, Sek, na para nag-usap. Okay, sige. Bago natin ipakita yan, isa-isahin natin yung bumoto. Paano nangyari yan? Rebound na yan. Ito, si Marcos ang may kinalaman yan. Wala bang mangyayari dyan kung hindi may kinalaman si Marcos? Ang pagpalit sa Senate leadership sa wake ni Judy Araneta kung saan 1 oras daw nag-usap sina Soto at Pangulong Bongbong Marcos. Kasama raw sa kanilang tinalakay ang korupsyon. Si bagong Senate Majority Leader Mig Zubiri na nag-nominate sa bagong Senate Chief, sinabing kailangan ng Senado ng reliable at trustworthy leader gaya ni Soto at anya, the Senate will be in good hands. So klaro. Sa oras daw nag-usap. If you look back also, nung tinanggal nila si Zubiri, mayroon ding basbas si Marcos, sinabi na natin yan, kay Chis Escudero. Kaso, aabot talaga sa panahon na ang isang may utang na loob, hindi niya kayang gawin lahat na pinapagawa na masama. Kasi in every man, there is always some goodness in him. So, natauhan si Escudero, lumantad sa kanyang sariling pag-iisip. Ngayon, gusto naman palitan ni Marcos. At ito na naman si Soto ang binabata ni Marcos ngayon. Pero, hindi naman sana kaya ni Marcos kung walang naghudas na mga tao na nakinabang noong eleksyon, nanalo sila, at saka nung panahon ni Duterte, ginawa silang secretary, cabinet. Kung hindi sila naghudas, baka walang Soto na makaka-take over dyan sa Senate presidency. Ito, pakita natin yung mga alleged na mga may mga bulsa dyan na 30 pieces of silver. Ito, ayan, si Soto, okay yan. Yan si Hontiveros, okay yan. Itong Tulfo, walang backbone yan. Lalo lang yan. Kung saan yung hangin, nung una kay Escudero, doon siya. Ngayon naman, kay Soto, lipat naman siya. Walang backbone. Walang integridad at gusto pang maging presidente. Mr. Rapi Tulfo, ano nangyari doon sa investigasyon ng sweepstakes? Hanggang ngayon, hindi mo na pinapalabas yung sa sweepstakes. Tumama ng best price. No?
Tumataas siya ng Tumama ng first prize. Pinatama lang ni ng first prize. Tumahimik na. Ito si Bam Aquino. Wala tayong magawa dyan kasi original yan. Lacson, best friend ni Soto yan. Ito si, sino ba yan? Erwin Tulfo ay, naman yan? Bata ni speaker yan Ito si Cayetano. Ito ang doubtful. Although, nakinabang yan doon sa bagoong na grupo. Alyansa Bagoong. Ito si JB Ansito. Ito si Lito Lapid. Ano din ito? Parang kawayan ito. Pagka saan ang hangin, wala talagang integridad yan. Kasama pa yan doon sa PORAC. Pero, golfer yan. Golfer, kaya laging with the wind. Laging with the wind. Buti lang sinabi mo kawayan. Akala ko kugon. Kugon glass. Hindi, medyo matigas naman ng konti. Hindi basta-basta. Ito naman si Subiri, wala tayong magawa dyan. Dahil he is really bent on going against Chis Escudero. Personal yun. Ito naman si JB Ejercito, hindi natin malaman kung talaga bang hanggang ngayon magkalaban sila ng kuya niya. Kung nasaan si kuya, nandito naman si Good. Pero this time, mukhang siya ang bad. Si Jinggoy naman ang good. Ito. Ito. Itong brand ko na ito sabi ko nga doon sa pinsan niya ano ba yung pinsan mo? Parang manok, may puti-puti pa sa paano mag-isip niya? Kaya ganun mag-isip. Mr. Sharon. Ito naman, si Villar. Camille. Hindi naman dapat nanalo yan. Bakit natin na-regular si Inday Sara? Si Inday. Alam naman, ang grupo ni Sara nandito, pero tumiwalag siya. Is it for a reason? Silang dalawa ng kapatid nila? Kapatid niya. Kasi inimbestiga ngayon yung Prime Water. Tapos nasisilip din yung naging DPW secretary. Naging DPW secretary. Sumulat si Ting De Jesus na ang dami din naman palang kabulastugan ito si Mark Villar. Tapos, naimbestigahan pa na ang kanilang mga property dito sa bloated ang valuation. So, lahat nakikita ito. Pinagmulta ata sila, di ba? So, syempre, they always want to be the majority para maprotektahan ang negosyo. Wala namang ibang pagsisikap at pagmamahal sa bayan yan, kundi negosyo lang naman yung mga bilyar na yan. Ito naman si Loren Legarda. Delikado ito. Sabi nung kalalo, doon sa isang Jojoang na kontraktor. So, ibig sabihin, mayroon bang mga insertion din ito si Loren Legarda na nilagay doon sa district ng anak niya para may nag-aalaga. Aalagaan yung proyekto niya? Mamaya, meron tayo. Natin. Tapos ito, si Will, din ito? Hindi naman pwedeng, kung sinabihan kung may kilalaman si Marcos dito, tatawagan lang, Will, yung kapatid mo nasa DSWD. Yung tatay mo, nagtinegosyo yan. Baka makita natin yung mga negosyo. So, ganun po. Ito, hindi dahil kay Soto, dahil kay Marcos. It is Marcos' hands that made this change of Senate leadership possible. Yun po ang sa Bisaya pa, yan ang kamatuuran. Alam po ninyo mga kareaksyon, ayaw ko lang dito mga kareaksyon, yung bilyar. Yung bilyar, pero malamang sa malamang mga kareaksyon, ilang buwan lang to. Ilang buwan lang. Kasi pag hindi bumaligtad tong bilyar na to, hindi nagsara Duterte to, uusgahan to ng taong bayan. Ito mga bilyar na to, kapag hindi sila umayos, uusgahan sila ng taong bayan itong mark na to, hindi na mananalo yan. Hindi na mananalo yung mark na yan. Yun ang katotohanan. Which is another contradiction dahil sabi ni Marcos noon, hindi siya nakikialam sa Congress. Sinabi rin niya na I had nothing to do with the Senate change. Manuari na siya. Nashock pa nga siya Pero ako, I can smell cover up. Saka, I think masyadong nasaktan yung mga pinangalanan na alleged
kickback recipients. Kaya siguro, si Marcos gumalaw dahil dito At saka mayroong pressure. Kasi ang unang nasaktan talaga na na-mention dyan, si Martin Romualdez, na kasabwat ni Saldico. And, of course, talagang si Marcos, maski kunyari dumidistansya kay Romualdez, pero ang daming skeletons in the closet si Marcos na hindi pwede niya itago kay, kung ibubulgar lang ni Romualdez yan, baka... may lumabas na video. Baka may lumabas na video. Kasi ganun yan sila. Alam na alam ni Martin na kung ano ang pinanggalingan ni Bongbong Marcos. Wala, talagang stage 4 na ito, sitwasyon na ito. Wala na talaga. We are in the brink of collapse already, this government. Everybody is offering themselves to be used by Marcos. So, in other words, ito ay drama lang to lahat. Drama lang yan. Oo. Well, this is more, sabi mo nga, cover up. Kasi si Marcoleta, unstoppable na. Unstoppable na yung kanyang direction. Dahan-dahan lang, pero mayroon na siyang objective. Pero yung ito, kagaya ni Ping Lacson, si Ping Lacson ba daw ang Blue Ribbon, kagaya ni Ping Lacson, doon sa kanyang delivery, ginagawa niyang hero si Marcos. Si Marcos daw ang nakatuklas nitong kabulaslugan. So, how can you expect Ping Lacson to be neutral in the investigation? Kung may pinoprotektahan si Marcos, poprotektahan din ni Ping Lacson yan. Pero bago na raw hindi na raw Blue Ribbon. Pink Ribbon. Pink. After Pinky Lacson. Pinky Lacson. Ito, silipin naman natin yung siyam na senador. Ito namang siyam. Team Duterte Black. Ito yung Duterte Black na matatag. Sek, ano masabi mo kay Dante Marcoleta? Ayan si Dante, kaibigan ko yan at kilala ko yung pagkatao niyan. Purong Duterte yan. Si Chis Escudero, ano lang yan. For the time being, it's for himself, self-survival. Self-survival yan. Si Jinggoy, nandyan lang yan kay Chis. Pero kung nagkataon nga nandun siya, doon din yan. Dito lang yan, para hindi naman masabi na niliman niya si Chis. Magaling po Bermes yan, kasi nakikita niya si Sara darating na. Si Alan naman, well, Duterte talaga yan. Sana naman, makatotohanan naman yan kay Duterte kasi ginawang speaker. Wala nang numbers pero nanalo. Kaya nga galit si Romualdez dahil may numbers siya pero itong ginawa. So, dapat naman sana don't ever betray Duterte. Ito naman, si Sara naman ang tumulong manalo yan. Marcos. Si Joel naman, para lang yung Jinggoy yan at si Chis. Dati pa yung magkaibigan nung sa Congress pa kami. Itong tatlo, it goes without saying na Duterte talaga yan. True and true. True and true. So, yan lang po ang... Check, may tanong ako. Okay. Yung siyam na yan, kasi ngayon, nung maupo itong si Senator Soto bilang Senate President, ay naitatanong yung issue na, baka ano mangyari sa baka buhayin yung impeachment, di ba, na archive na sa Senado, baka mabaliktad ang hangin sa Senado. Wala. Until the Supreme Court will decide. Ano na yan They have waived their rights in favor of the Supreme Court dahil nag-file na sila ng motion for reconsideration So, whatever the Supreme Court will decide, yun ang halimbawa, by any Chinaman's chance na bumaliktad. Pero siguro baka mahulog na yung buong langit pag nabaliktad pa yung Supreme Court decision niya. What Soto may move is to, hukayin yung patay. Meaning to say, alisin sa archive yung issue. At pwedeng pero hindi pa rin. Pero sa kasalong, kung yung komposisyon, yung 9 solid na Duterte Black,
So, kaya bang mabaliktad yung... Hindi nila, well, sa botohan yun. Sa botohan. Kung solid yung line, maski anong klase pang ebidensyang ipapasok nila, pagbotohan, pagka may 9 ka, wala na. Hindi talaga makukonvict. Baka nga matagtagan pa yung 9. Baka nandyan sila Subiri. I don't think Subiri. Si Pia Cayetano. And I don't know kung may konsensya pa rin ba yung mga bilyar dahil lumipat na sa kabila. I don't know if they will still vote in favor of the dismissal of the impeachment. Hindi natin alam dahil negosyante itong mga bilyar They go with the tide. They go where the riches will come. They go where their bread is buttered. Ganun yan eh. Sa tingin ko, ang iba dyan, nasa majority for the sake of convenience. Dahil makikinabang sila somehow. Pero in terms of loyalty,